Hello, magandang umaga. Di bali, bala ko sana magturo ng PHP. So, kung paano makukuha ang isang katerbang data galing sa Access. Tapos, parang gagawin natin is i-display siya through PHP. So, ganun. So, panoorin nyo lang ako. Unang-una, gagawa tayo ng bagong folder dito sa may XAMPP ko. Sa htdocs. So, Excel. Yan. Basta ganyan na lang. Simple na lang natin. Malakas po ng ulan ngayon dito. So, ayan. Gawa muna tayong file sa Excel, syempre. So, basically, tutod tayo rito. Lagyan natin ng pangalan, Joel Ahmad Ballesteros. Ano nga ba? Sige, okay na yan. Pangalawang pangalan siguro, ano nga ba? Ito na lang, Joey Ahmad Ballesteros. Ano pa ba? Adriel. De Guzman. Ayan. So, Hingol. Ewan ko. Basta, gawin na natin siguro ng De Guzman. Ayan. Tapos, siguro, lagyan pa natin ng isa. Pangalan. Bigyan nyo magandang pangalan. Pusa. Ako. Ay. Yan. So, aso. Parp. And so, basically, meron tayong Excel file na nag-contain ng mga data katulad ng pangalan na first name, last name, kahit ano, basta text. So, save natin sa ideal na is yan, save tayo sa Sigo. Save na lang sa may document na yan, htdocs Excel. So, pangalanan natin na matino. So, file. File. So, dito sa may Excel file na to, pwede natin siyang save as CSV. So, pansin niyo, CSV. Save. Selected file does not contains multiple sheets. So, okay ko lang. Contains the command. Yes. So, ayan. CSV file. Buksan natin. Yan, napapansin nyo, merong mga comma na nag-iwalay dun sa bawat column ng mga data. So, gagamitin natin yan. Gagamitin natin yung advantage para mapaghiwa-hiwalay sila. So, ganito yan sa PHP. So, PHP, unang-una, gagawin natin is kunin yung file, kunin yung contents ng file. So, ganito yan. Store file at store sa isang variable. Parang ganun. So, ganito. String. Ay, text. Nope. Contents is equals to file get contents
yung pangalan ng file o location ng file. So, pinangalan ko din is file.csv. Yan. So, save natin muna para matesting natin. PHP index na lang para mas mabilis. Tapos, testingin natin sa browser ko. Oops. Ito. Yan. So, tumingin na ako ron. Excel. Yan. Okay, wala naman siyang error. Try natin i-echo yung CSV. Ay, contents variable. So, contents. Yan. So, i-echo natin. Kapansin nyo, nasa atin na yung yung laman ng content. Ay, laman nung file. So, pag gagawin natin ngayon is pag-iwahiwalayin natin yon gamit ang isang PHP function na tinatawag na hindi ako sure kung implode o explode basta nakakalito yung dalawang yan, pero subukan na natin. Ganito kaya lang, so test equals to implode ganito yan contents. Try natin Hindi ako sure Kalimutan ko na ito So, echo test. Ayan. Try natin. Warning function argument test. So, mali. Malamang explode yun Explode. Try natin explode. Ayan. So, ayun. May array tayo ng data. Try natin i-echo. Ay, tayo lang. Mas maganda kung ganito para kitang-kita nyo yung maging effect nun. So, BR. Yan. So, yan. Kung mapapansin nyo, may array tayo, diba? Kung ganito gawin natin. So, susunod na step is, ayun nga, pag-iwahiwalay natin through that. So, try natin i-echo yung isang test zero. So, inaasahan ko makuha is yung Joel. So, ayun, may Joel tayo rito. Ibig sabihin, gumagana ang ating script. So, parang ganun yung concept. Gawin natin ngayon, ano ba ginagawa ko? So, ayan, may Joel tayo dyan. So, gagawin natin yan is gagawa tayo ng loop kung saan i-echo natin yung lahat ng contents dun. Yung lahat ng contents ng test. So, for print r test. So, ayan, pwede na yan. Ayan. So, napag-iwahiwalay natin yung data na yan. Pwede mo tawagin through different methods. Pwedeng loop, pwedeng basta kahit anong loop na gusto mo. Obvious na siguro yan. So, dito nagtatapos ng tutorial ko. Thank you.